beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin yung 1 to 15 of July. Umpisahan natin. July 2025 is meron tayong 9 portal. Unahin muna natin to ha. July 4. Neptune retrograde. Ay, Gemini. Sabi huminga ako eh. Sabay paghinga. Okay, meron tayong Neptune retrograde. Alam niyo naman ang retrograde, medyo nakakakaba, no? Kasi maraming mangyayari actually, no, when it comes sa retrograde. Neptune retrograde. Venus in Taurus, Uranus in Taurus, Venus entering to Gemini. May mga it may shake up yung mga certain relationship. Basta relationship, pwede sa romantic relationship, pwede sa friendship, diba? Basta relationship. Pwede may mga malalaman ka, or pwede rin na magkakaroon kayo na hindi pagkakaintindihan, conflict, malaki man o maliit yan. May mga sitwasyon na ikabibigla mo, or magkakaroon ng realignment. Ganyan. Dito napapasok if need mo pa bang need mo pa ba yung relationship na yon, o kaya ano yung gusto mo, o kaya yung pwede rin sa iba sa inyo na may tao magbibigay sa'yo ng pagmamahal or giving your love with someone. And then, may mga, pwede rin na may mga doubt, either sa doubt sa sarili or doubt sa relationship na pwedeng magkatotoo. May mga bagay na pwede nyo ma-vision, no? Ganun. Kung ano may mga mangyayari na to, there's a reason, no? Make a space. Siyempre, meron tayong July 6 and 7 to portal. With the 6, Venus in Gemini, same time ito ng Saturn in Aries. And the 7th naman ay Uranus enter into Gemini. You're gonna find some creativity or may mga bagay na mag-i-spark sa'yo. Mga sparkling, ganyan. May mga bagay na gusto mo na i-create. Halimbawa, business or idea o mga bagay na gusto mong magkaroon ng pagbabago when it comes sa sarili mo. Ganyan. Yung iba sa inyo, if you want to download, syempre, make a space, magbigay ka ng time sa sarili mo, lumabas ka, mag-me time ka, mag-meditate ka, para ma-download mo, no? Kung ano yung mga bagay na you want to create, baguhin, ayusin, mga ganyan. Kahit gawin mo siya araw-araw, this July, no? And syempre, this 2025 din, nangyari ito last 1948 pa siya nangyari. Pero, this time, pwede uli siyang maganap. As in, ito excited to. Ako excited ako dito sa may ganun. Ano yung bagay, magkakaroon na may mga feelings na nostalgia, vision, may mga dream of a past life. At syempre, may mga unfamiliar situation na magaganap o mangyayari. May mga ganun sitwasyon, magkakaroon ka ng reconnect eh. As in, magkakaroon ka ng reconnect. Kaya yung ako sa inyo, pwede siya, di ba may mga dreams nga. Baka sa dream siya ipahayag sa inyo o ipakita. Maglagay na kayo ng ballpen at notebook sa tabi ng inyong bed para yung mga dreams nyo, maisulat nyo agad. At kasi in a second, makakalimutan mo. No, yung iba sa inyo kasi baka makalimutan nyo agad yung dreams nyo. Isulat mo na, or as a second or a minute na, makakalimutan mo na yun, di ba? Yun, doon ka makakakuha ng idea para malaman mo kung ano ang purpose mo sa meron ka sa ngayong buhay. O di ba exciting siya? Pero iba madidream mo yung past life mo. Pero mo, last time lang nangyari is 1948. Ano na ngayon? Diyos ko, sa haba-haba ng panahon, mga 1948, wala na yung mga tao nun, di ba? Pero this time is magaganap siyang muli. Oh, di ba? Exciting nga siya. Sa panahon ding ito rin yung time na pwede kang magkaroon ng mental breakthrough, spiritual breakthrough, or awakening during this particular portal period. We have the July 10, full moon in Capricorn. Itong full moon na to, medyo exciting din ito. Ganda ng ano mo. Kasi why? Magkakaroon ka ng mga reflection from the past, na mga pinagagawa mo, no? Yung mga bagay na di mo nagagawa, na natutunan o frustrate, o kaya may mga magkakaroon ka ng mga katanungan sa sarili mo na dapat mo nang gawin pero di mo nagawa, yung mga di mo natapos yet.
Ganyan. Maiisip mo yun eh, ay, ba't sana ginawa ko na pala to? Sana inumpisahan ko pala, sana pala inumpisahan ko na to noon. Sana ganito na pala noon. Then, ganyan, okay. May mga ganang sitwasyon. Pero okay yun kasi magkakaroon ka ng resetting sa sarili mo, di ba? Pero this full moon in Capricorn wants you to get organized, want you to get new habit, new ritual, a better routine, siyempre better goal, ano? Kumbaga, take a breath, itapon ng mga di kailangan, i-release ang mga dapat i-release, magplano ka ng maigi, let go mo, mag-let go ka, o kaya is make a space, o kaya is kailangan sa'yo is mga new routine in life. Yun mga ano. Siyempre, meron tayong 11 of July. Juno direct in Scorpio. Nakakatakot man sabihin, pero ito yung mga panahon. July kasi is, ano talaga yan, more on ano siya, something happen. Ito yung mga panahon na pwedeng magkaroon ng shifting. Maybe sa iba sa inyo is relationship. Yan, relationship. This month, July, is a lot of happening as in. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Lalo na sa relasyon. May mga sekreto na marireveal. Pwedeng mauwi sa breakup. Ito rin yung time na kailangan mong sabihin nararamdaman mo, sabihin mo yung gusto mo, sabihin mo yung, kumbaga, open up, no? Para ma-prevent o hindi kayo magkaroon ng breakup. Reflect what you want, understanding what you really want in life, no? Siyempre, meron din tayong July 13, Saturn retrograde. Ito yung ano, i-make you force ka na sa mga bagay na need mo nang mag-settling, o di ba? Mag-settling ng goal, no? This time, or a foundation sa iba sa inyo. Yeah, may mga bagay na need mong mag-back to the basic, no? Halimbawa, sa pagsisave ng money mo, or back to the basic, start a new beginning, resetting, mga ganong sitwasyon. Sa money man yan, sa relationship man yan, sa diet mo man yan, sa health mo man yan, or sa business mo. Kapag naumpisahan mo mag-back to the basic this time, or resetting, or beginning, August to September, magiging maganda yung resulta nito. No? Tsaka na natin sabihin, ako na sasabihin sa inyo yung 16 to 31. Okay, Gemini, let's go sa reading mo. Someone's new is entering your life. Uy, sino yan? Ba? Walang mukha eh. No, may taong darating sa buhay mo. Bago. Maring bagong ikakasiya mo sa iba sa inyo, sa rainbow, no? Kung kaibigan man yan, karelasyon, kung ano man yan, something entering. Siyempre, meron tayong the most difficult part of a situation is over. Maring kasama sa trabaho, pwede rin. Kasama sa trabaho, karelasyon, kaibigan, connection. Ganyan. Ano man yung mau-over na yan, congrats. Sabi nga dito, di ba, there's a rainbow after the rain. Siyempre, may mga beautiful things happen din. Also, 2015 dito. Kumbaga, may mga bagay na makakaramdam ka ng freedom, o may mga bagay na magkakaroon na sa'yo ng clarity. Magiging makulay sa iba sa inyo yung 1 to 15, sa iba sa inyo. Siguro, yun nga, di ba kapag, may mga problema matatapos. Advice from a friend. Maaring may kakaroon na may tao mag-a-advise sa'yo or you advising. Period of frustration. Lesson to be learned. Ay, eto na yun si Fanel, oh. O, diba sinasabi dito, yung mga frustration na nangyayari sa buhay mo is kailangan mo matuto doon, no? Maaring ito yung sitwasyon na kailangan mong matuto sa nakaraan, learn from the past. Maaring may tao na magbibigay siya ng advice or ikaw ay mag-a-advise, vice versa, para malakpasan mo itong sitwasyon. Maaari itong tao na to is a new friend sa iba sa inyo, no? Maaari magkakaroon ka ng advisor na new, or may tao kang magkakaroon ng new connection na maaring siya rin yung magpapangaral sa'yo o siya yung magbibigay sa'yo ng kaliwanagan. Vice versa. Short journey, may mga bagay na panandalian lang daw, no? So nakikita ko dito, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, may mga short journey happen sa buhay mo. Maari ba sa'yo may kabayo or maybe may mga pagdadaanan ka na kailangan mong pag-aralan, alamin, o intindihin. Yan. O kaya, kung ano man yung short journey. Keep your life in balance. Kailangan mong balansehin yung sitwasyon mo sa pera mo, sa kinakain mo, sa
Kumaga, kailangan din kasi dito na magkaroon ka ng clarity, no? Di ba lesson learned to? Kailangan mo na ngayon na sinasabi dito na kailangan mo ng mag-aksyon or kailangan mo ng magdesisyon or magkaroon ng clarity or may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo nang itama. Kasi dito si lesson learned. No? May mga ganong sitwasyon. O kailangan mo na rin talaga makinig sa payo ng iba. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Gemini. Dito sa nakikita ko dito, may tao. Parang may tao, hindi lahat to ano ko lang tong, ano. May tao dito, may tao na magkakaroon siya ng awakening. Maaring may tao mag-apology or may tao na sinasabihan siya na is need to action to connect sa'yo. Maaring ganon sa iba or someone or maaring ikaw ito may ganon ako nakikita dito. Maaring may tao na natuto na sa kanyang situation na pwedeng mag-apology or connect siya sa'yo. Maring may nag-a-advise sa kanya, ganyan. O may nagsasabi sa kanya. Energy ni Gemini. Okay. Ang energy mo sa ngayon, okay naman. Kasi, ang energy yung nakikita ko sa'yo, magkakaroon ka ng clarity sa mga bagay na gusto mo na, halimbawa, kaibigan, di ba? O sasamahang tao. Magkakaroon ka ng clarity doon na, ay, itong tao na to, siya na lang, siya yung gusto kong kasama, alam ko na mabait siya, alam ko na ganito siya, alam ko na ganun siya. Magkakaroon ka ng mga clarity situation. Ang nakikita ko rin dito is, hindi ko alam bakit maraming tao. Nasa maraming tao ka ba, Gemini? Kasi maraming tao ko nakikita dito. Pati ito naman dito rin si 3 of Pentacles at si 10. May maraming tao at maaari may mga taong pinag-uusapan ka or may pag-uusap na nagaganap, no? Hindi ko ni alam kung may dinadaanan kayo na justice or law sa iba sa inyo. Ang nakikita ko rin dito is maaari din na may tutulungan ka or may tinutulungan ka or may hihingi sa'yo ng tulong. Yun. Ang energy din na nakikita ko dito is may mga tao or may tao na want to commit sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Maaring kasama mo sa trabaho, maaring kaibigan mo, kapamilya, or you connect. Yan. Someone want to commit. Someone want to talk. Yun na nakikita ko sa dito. Hindi ko lang alam if you are a leader or meron kang pinamumunuan or meron kang mga tinutulungan. Yun na nakikita ko dito Yun. Siguro iba sa inyo ano kayo. Basta maraming tao yung place na nakikita ko. Bariya sa maraming tao ka. Iba siguro sa inyo nasa ano kayo. Maybe you are a religious person. May mga bagay na mas more ka nagtatrust sa intuition mo o intuitive ka. Andito rin yung sitwasyon na you visioning something. And syempre, iba sa inyo either you are a lawyer, leader, may pinagsisilbihan, alliance, or magaling ka magpayo, or maybe servitude, or maaaring nurse, doctor, healer, may mga ganun. Or ano ba yung mga maraming tao. Mga ganun, teacher, o kaya nagsisilbi ka sa simbahan, o kaya mga ganun sitwasyon. Yan. So, iba sa inyo hindi lahat. Tingnan natin ang parating sa iyo. Ano parating kay Gemini? Or maybe nasa maraming tao ka lang. Parating kay Gemini. Universe, ano to?
Naku, tingnan mo, oh. Kaloka. Okay, ang parating sa'yo, marami ka daw iisipin. No? Kumbaga, may mga iisipin ka. May mga daydreaming ka. May mga pampantasizing ka or just a wishful thinking situation. Kumbaga, it's more on thinking ito, no? Sa nakita ko to. Halimbawa, gawin ko to, gawin ko yan, gawin ko yun, gano'n. Ano, if ever na ganito na lang, ganito kaya, may mga ganun. Either sa iba sa inyo, this is an opportunity na parating sa buhay nyo. Maaaring may mga opportunity na magkakaroon ka ng choices in life. Pero, when it comes, maaaring ito is a love life, no? Sa iba, this is a love life sa iba. Iba dito, ito yung mga decision making na gusto mong gawin sa buhay mo. If there's a situation na magkakaroon ka ng choices sa buhay mo, no? Huwag kang magmadali. Kailangan mo mag-trust sa intuition mo para hindi ka magkamali or para magkaroon ng decisions right. Be patient to make a choices. Ang sinasabi rin dito, sa iba sa inyo is may mga iillusionin kayo na want to achieve, no? Or want to receive or want to fulfill. Yung mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo. May mga bagay o sitwasyon ako na nakikita dito, either may hihingi ng suporta sa iyo o advice or you supporting or you giving an advice with someone, ako nakikita dito. Maaring iba sa inyo, may mga taong makakausap kayo bago, no? Sa nakikita ko dito. Or new communication, new happen, new love life sa iba, or sa iba dito, mga bagong maiisip no? Tingnan ko nga. Alam mo ba na may magaganap mangyayari sa iyo? Hala? Talaga? Naikukuhanin lang ako The devil Okay. Tama, the world. There's an unexpected, a blow of emotion happen. Buong mundo. Magkakaroon ng pagkakasunduan. Magkakaroon ng harmony. Magkakaroon ng duality. Or magkakaroon ng mga partnership situation happen. Ito. Maaaring maganap siya within 5 to 3, parang ganun. Either 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months. Ganun nakikita ko dito. May mga bagay na pwedeng ma-stagnant. Kaya kailangan daw dito is magpakatatag kayo. Kasi may darating na stress in life. Hindi ko alam kung sa'yo ito or sa lahat. No? Pero mag-ano ka na rin. Maghanda ka na rin. Magkakaroon ng problema. As in, there's a problem. Ako na nakikita dito. It's more than stagnant. Ito, no? May mga something situation na pwedeng may mga matrap or you feel or mapi-feel mo you are trapped. Ganyan. Or hindi mga sitwasyon na something toxic or something magkakaroon kasi ng lack of controlling. Maaring may sadness, trauma, there's something lost, may mga emotional pain, may mga intense situation, either ma-disappointment ka, may mga pain, there's a storm situation happen, sorrow, hope, walang away, pagkakagulo, or depression, unhappiness, or may mga bagay na pwede kang malito, bakit ganun, bakit ganyan, may mga ganun sitwasyon. Hope, hindi lahat, no? Pero sinabi ko lang dito. Kasi minsan talaga nakikita ko, pinapakita ni Carl yung mga lalabas. Pero maganda ka na rin. Marami na rin ako hindi ko na matandaan, may mga sinabihan din ako dati. Hindi ko alam in what zodiac sign siya, pero may mga, pag may nakikita ako, sinasabi ko talaga. Sorry At least, alam nyo. Tingnan natin. So, iba sa inyo is may mga isipin kayo na gusto nyo ma-achieve, ma-fulfill.
in life dito. Mga pag-iisip yan eh. No? Dapat iwasan ni Gemini. Uy, ba't ang dami? Dapat iwasan lang naman eh. Dapat iwasan. Bakit ang dami? Tingnan natin. Saan na lang kuhanin natin? Okay, dapat mo daw iwasan, Gemini. Okay, dapat mo iwasan yung bahala na. Yan, mga isa yan. Kasi, di ba, marami sa inyo na bahala na effect. Yung hindi nag-a-action, bahala na. Kung ano yung mangyari. Kumbaga, pwede ka namang mag-action, pwede ka namang humakbang, pwede ka namang magdesisyon, pwede ka namang plano, di ba? Pero hindi na sa bahala na sitwasyon. Iwasan mo yung isang sitwasyon na hindi ka makapag-let go, hindi mo mai-release o mai-withdraw yung mga bagay o sitwasyon. Iwasan mo yung mga bagay na ikaka-disappointment mo. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng new beginning of you, no? Iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo, hindi ka mag-action, hindi ka magkaroon ng changes, o hindi ka magsimulang muli, no? Or iwasan mo magkaroon ka ng doubt, or magkaroon ka ng mga few options in life. Iwasan mo rin yung matakot ka from the unknown situation. Siyempre, kailangan mong subukan yung mga bagay-bagay, di ba? Kung ano may mangyari, destiny, di ba? Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman eh. No? Iwasan mo yung maging ganun. Iwasan mo yung lack of curiosity ka, yung magkaroon ka ng creative block, iwasan mo yung syempre, yung siguro, hindi naman kay lahat, no? Iwasan mo yung malito ka sa direksyon na tatahakin mo this time. Yun na nakikita ko sa ito. May mga bagay na kailangan kasi aksyonan. Iwasan mo lang din yung mag-go to the flow, mga ganyan situation. Yung ma-unproductive ka. Yan, iwasan mo yun. Kamusta ang love ni Gemini? Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, ano ba yan, baliktad? Ganun. Okay, when it comes sa love, sa nakikita, sa iba dito, work-related to. Sa iba sa inyo, ha? Teka lang, nasing ako. Ay, sorry. Gumini. When it comes sa love, andito yung sitwasyon na maaring yung iba sa inyo is naguguluhan. May mga wino-worried, no? Maari din na magkakaroon ng mga pagbabago sa relasyon na ito. Siguro andun yung moody type. Maring ikaw or siya may moody type, no, na nagaganap ang nangyari in this relationship. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, so nakikita ko dito, maaring napasok ka in an option, maaring naguluhan siya in this relationship, kaya maaring nagkaroon ng stressful or nagkaroon ng pagbabago sa relasyon. Kaya mas pinili siguro ng isa na mag-focus sa sarili niya, no? O mag-focus na lang sa trabaho niya, o mag-focus sa meron siya ngayon. Pero dumating yung time na maaring itong tao na to ay magkakaroon ng connection sa iyo muli. Palagi kanyang naiisip sa nakikita ko dito, hanggang ngayon hindi niya ma-accept yung nangyayari o nangyaring paghihiwalay nitong tao na to. Gusto niya ng resetting sa'yo, pero hindi niya alam kung paano siya kukonect sa'yo. Tatawagan ka ba niya, kakausapin ka niya. Maaring hindi rin siya, kasi yung kaba niya, handun yung takot niya, no? Nakikita mo lang siya na matatag, pero deep inside, namimiss at naaalala ka ng tao na ito, or maybe this is you, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, if you are a single, no, maaring may tao dito na
maaring nakakasama mo na siya, nakakasalamuha mo na siya, na maaring nagkakaroon siya ng pagtingin sa iyo, sa iba sa inyo. Kaso, naguguluhan siya kung ano yung feelings na nararamdaman niya sa iyo. Kung this is a love or dahil lang sa magkasamahan kayo sa trabaho or nagkakaroon lang ng connection sa inyong dalawa. No? Sana syempre mag-trust ka sa intuition mo, sinasabi rin dito kasi maaring itong tao na to, may mga sikreto rin siya na hindi niya nasasabi sa iyo. If ever na magkakaroon ng connection syempre, you need to trust sa intuition mo. If you are in a relationship, may mga inaalala kayo sa isang relasyon sa buhay nyo, no? Kumbaga, siguro dito kayo sa sitwasyon nyo na you're daydreaming with something in this relationship, may mga pinapantasizing kayo o may mga wini-wishful thinking kayo in this relationship, siguro nahandun din yung situationship, nahandun din yung sitwasyon na may mga tinatry nyo i-work hard o nagbibigyan nyo ng effort yung relationship, yun nga lang, may mga bagay o sitwasyon na inaalala nyo lang siguro dito sa nakita ko dito. Kasi siguro isa sa inyo is nagkakaroon ng thinking o pag-aalala o worrying kasi dahil may mga bagay o sitwasyon na maaring pwede mag-change in this relationship, no? Sa nakikita ko dito. Hindi ko lang alam kung ikaw, Gemini, or someone, no, na handun siya sa sitwasyon na may mga bagay na hindi niya pa kayang i-let go. Yun ang nakikita ko dito. When it comes naman dito, hindi ko alam kung ikaw ang nagwo-worried o siya ang nagwo-worried, no, if you are in a relationship. May mga pag-aalalang nagaganap. May mga stress, anxiety, depression, maaaring may nagkakaroon ng migraine, may nagkakaroon ng nightmare, may mga bagay na nahatak ng nakaraan, or may mga situation na sadness, fear, siguro may mga pasanin, no? Ako nakikita, either ikaw or siya, pasanin, may mga pasanin sa buhay or there's a burden situation happen. May mga ganong sitwasyon. Tingnan natin ang money ni Gemini. When it comes sa money mo, focus ka naman, yun nga lang, meron ka lang siguro bad habit, sa nakikita ko dito. Yan. May mga bad habits siguro na ginagawa o kaya naman may mga bagay lang talaga na may sometimes nai-stuck ka sa pagdating sa money. Kumbaga hindi kasi siya nagiging alam mo yung spontaneous na success. Hindi ko nakikita yun. Pero andito ka sa sitwasyon mo na nagiging challenge sa'yo this time yung pagpapatakbo ng pera mo, no? Nagiging challenge siya sa'yo this time. Kahit na mahirap, no? Kahit na ganun na magulo minsan, pero ang nakikita ko sa'yo dito, kahit pa paano, nagkakaroon siya ng solusyon. Alam mo yung, minsan di ba pag wala ka ng pera, pero nagagawan mo ng solusyon. O kaya na may by blessing na dumarating. Ganun ang nakita ko. Pero, mag-focus ka lang daw, no, sinasabi dito, be organized lang din, kasi nakita ko naman na may mga bagay na gusto mo i-organize sa nakita ko dito. Pero yun nga lang, hindi pa siya ganun ka-success sa nakikita ko dito. Kung ano lang yung meron ka sa kanyang ganun. O ba, flat lang. Ganun pa lang sa nakikita ko dito, ha? Kaya, ituloy mo lang na maging organized dito. At syempre, huwag kang magpa-stagnant, no, dito sa sitwasyon. Kumbaga na nai-stuck, there's a stuck situation ako. Stagnant or stuck situation, ako na nakikita sa'yo. Kung may mga bad habit ka, siguro medyo i-release mo. Yun, yan, halimbawa pala, gastos ka, ganyan. Kapag may pera, boom, may mga ganun, di ba? Medyo iwasan mo na lang yun. If ever na mayroon ganun, o kaya naman, may blockage sa money mo, sa nakikita ko dito. Tingnan natin, any opportunity pa kay Gemini? Please show me. Any opportunity kay Gemini?
Uy, ano ba yan? Okay. Okay, ang nakikita ko, any opportunity, medyo, teka lang, ayusin ko yung pa ako. Aray ko, namamanhid yung pa ako. Okay, any opportunity, mukhang medyo moody yung iba, no? Ganyan, yung iba sa inyo, may mga hope, hindi kayo to, no? Pero meron ako nakikita dito na medyo may pagka-dramatic situation. May mga dramatic situation, may mga sad, depression, may mga lungkot, kalungkutan, may mga weak kasi yung energy na nakukuha ko sa iyo. Alam mo yun. Ganyan. May mga stressful no? May mga, siguro may mga overthinking ka na gagawin. Siguro hindi yung pag-iisip na something needs. No? May needs. Ako nakita. Siguro hindi yung gusto mo i-improve to, gusto mo ganito, gusto mo ganyan, gusto mo ganyan. Yun ang nakikita ko sa iyo. Marami kang isipin na bagay-bagay. Maaring sa pera, maaring sa stability, or maaring sa trabaho ito. May mga bagay na gusto mo ma-improve. May mga bagay na iniisip mo related to a goal, ganyan. May mga bagay na nai-impatient ka, no? Or mai-impatient ka, or magiging maiksi yung pasensya mo. Habaan mo pa siya, no? Ang sinasabi ni kasi dito, may isang sitwasyon na nakakapagpahatak sa'yo sa nakaraan, or maybe napopokus ka sa mga naganap sa nakaraan, maaring ganon. Sa iba ganon. Sa opportunity din, may mga worrying situation. Tulad na sinabi ko kanina. Nasabi ko na kasi kaya hindi ko na rin masabi. Yun, may mga worrying situation ako nakita. Baka sa pera, baka sa mga nakaraang sitwasyon sa buhay mo na hanggang ngayon, bit-bit mo pa, kaya nagiging emotional ka, kaya nagiging sadness ka, o kaya nagiging ganun ang energy mo sa akin. Tingnan natin ang advice. Ay, may naiwan. Ano yan? Ba't nag-iisa ka dyan? Universe, anong advice mo kay Gemini? Gemini advice. Ingatan niyo yung pera niyo kasi parang dumating ka sa point na pagsisihan mo at the end. Mabaliktad yung card. Parang may mga bagay o sitwasyon na nagtitiis ka, nagtitimpi ka. May bagay na gano'n. Okay, ang advice sa iyo, Gemini, sinasabi dito na this is the time. This is the time, no? This is the time na mas more ka pang maging wiser, stronger. May mga bagay o obstacle na kailangan mo nang ma-overcome. And syempre, andito rin yung sitwasyon na start a new beginning in life, may mga bagay na need to end. Dito. Sinasabi rin dito, let go whatever holding you back sa nakaraan. Release all the baggage. And syempre, moving forward, start a new beginning in life. And syempre, tapusin ang nasimulan. Be responsible, lalo na when it comes sa money or sa trabaho or sa mga bagay na gusto mo nang umpisahan, sa mga opportunity na gusto mong maganap dito, no? And syempre, sinasabi rin dito na ngayon daw is maging mas more wiser and stronger ka. May nakikita kong travel, hindi ko alam within the 6 days, 6 weeks, 6 hours, 6 months, or maaari nagkaroon ng traveling, no? Sa iba sa inyo, in the past. Yun na nakikita ko ito. Siyempre, sinasabi rin dito na kumbaga tapusin na yung mga problema, if ever na meron pa. Problema, struggle, problem, burden. Siyempre, hard work, You need to give an effort and hard work sa mga bagay na gusto mo nang umpisahan, simulan, ganyan. Mga bagay na gusto mo nang i-let go. Siyempre, sinasabi na accept all the lesson. Kaya dito si panel. Lesson to be learned. Arigato namaste, God bless.